Isa rin ba kayo sa mga nagmamadaling lumabas ng bahay tuwing may daraang naglalako ng taho? Ang proseso sa paggawa niyan ni-level up ng ilang computer engineering students para mapadali. Tara, let's change the game! Ang isa sa hilig na pang-agahan at comfort food ng mga sweet tooth Pinoy. Mula sa mano-mano. Mas high-tech nang magagawa ngayon. Narito na ang Arduino-based Silken Tofu, aka Taho Maker. Developed by computer engineering students mula sa STI College, Ortigas, Cainta. Kailangan po namin lapatan po ng design na yung mga ginagawa po nilang manual maging automatic na po. Ang tatlong pangunahing proseso sa paggawa ng taho, sagot na nito. Minus ang karaniwang problema ng taho producers. Sa pagluluto, nagkakaroon din po ng cause na injury on pag mainit, may pagkapaso. Pinakahuli po namin ay yung sa calcium sulfate po. Minsan may kulang and minsan papasobra. Kaya nagkakaroon po na pagkagaspang and pagkatubig po ng taho. Pag nababad na ang soybeans na pangunahing sangkap ng taho, good to go na ito sa Taho Maker na via touchscreen LCD na lang ang operation. Unang step natin dito sa Taho Maker ay itong pag-grind ng soya beans. Ilalagay natin dito ang soya beans tapos iga-grind niya. Dun sa grinding process, ang nangyayari dyan, pinaghihiwalay niya yung soya pulp at saka yung liquid form ng tofu o yung tinatawag nilang silken tofu. Iko-combine natin yan dito sa calcium sulfate, which is an integral part in making a taho. Kailangan tamang-tama po ang sukat natin. Pag na-combine nyo na yan, doon na sila makakagawa ng taho mismo. Isa sa mga highlights netong innovation ay ang SMS-based notification kung saan nakaka-receive ng text message kada tapos ng proseso ang Taho Maker. Dahil sa Level Up Taho Production, ginawaran ng eskwelahan na outstanding capstone project ang Taho Maker. No wonder na impressed din ang case study nilang Taho producer mula sa Binangonan, Rizal. Bilis kumain, ano? Mabilis siya, oh. Napakasarap at perfect na quality ng taho ang nagagawa nitong Taho Maker. Tiyak to, maraming matutulungan ng mga local taho makers dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! With fried rice man o champorado, talagang nakakatakam ng agahan pag may tuyo. At mas pinabilis pa ang paggawa niyan gamit ang air drying machine na binuo ng ilang computer engineering students. Tara, let's change the game! Panalong isaw-saw sa suka. O kakombo ng fried rice at champurado. Pero to achieve ang sarap na yan ng tuyo, kailangan ng 2 hanggang 3 araw ng preparasyon. But not anymore. It's down to only 11 to 12 hours ngayon. All thanks sa thesis project ng mga computer engineering students mula sa STI College, Ortigas, Cainta. Presenting Drypish, isang Arduino-based air drying machine na kaya ring sukatin ang moisture at i-filter ang amoy galing sa mga isda gaya ng tuyo. Ang proyekto, masusing kinonsulta ng grupo sa isang local tuyo producer mula sa Hagonoy, Bulacan. During our interview po is nalaman po namin na hindi po pala dapat ma-expose yung isda sa ulan. And kailangan din po na consistent na maarawan yung isda para matuyo po siya agad. So, yung next problem po yun is yung mga peste daw po doon sa tuyuan niya dahil open area nga daw po. And lastly po, ang sabi po niya is dahil nga daw po traditional yung ginagawa nila, yung pag-determine daw po nila kung kailan pwede nang i-retrieve yung isda or tuyo na po ito is through manually lang po. Hinihipo lang po nila. Binubuo ito ng 2 drying rack. Dito natin ilalatag yung mga sariwang isda at papatuyuin. Tapos sa loob niyan, meron tayong heating rods at saka fan para mapabilis yung pagpapatuyo dito sa mga isda.
ng components para sa produksyon ng tuyo. Abay, all in dito. Umabot po kami dyan ng 3 to 5 months. Alam niyo ba mga kapuso, itong dry fish, meron siyang real-time probe moisture sensing na susukat hanggang sa umabot sa target moisture yung mga pinapatuyong isda. At nandito naman sa taas para i-contain ang odor na lumalabas sa ating mga fish. Ito yung kanilang exhaust. For now po, 2 kilos pa lang po yung pwede naming isalang. Pero hopefully in the future po is maparami po namin siya at mapalaki pa po. Para simulan ang drying process dito sa dry fish, magsisimula ito pag pinindot na natin. Long press itong red button sa may gilid. Tapos kung gusto nating ma-monitor kung nasa ang step na ba itong dry fish, meron siyang light indicators dito sa may gilid. Crispy, masarap at tamang-tama ang pagkakatuyo ng mga isda dito sa dry fish. Tiyak na marami itong matutulungan, papadaliin niya ang proseso at syempre, mabuboost din niya ang local livelihood dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!